Lord never ceases, and His mercies will never come to an end, because they are new every morning. They are new. Bago. Bago ang pag-ibig ng Panginoon bawat araw. Amen. Amen. Sabi ng punta kami ng hermeneutics class. Pinala ko yung ibang leaders ng church. Pinakilala ko sa professor ko. Sabi ng professor ko, pagka pumunta daw siya ng mga church ngayon, hindi daw uso yung amen. Meron daw siyang pinuntahan na church ay, tama! Pero matindi yung isa eh. Ano yan? Pumunta daw siya sa isang church, sabi, winner! It's more on what we can hope for. Sabi mo nga kanina, in Psalm chapter 5 verse 3, 4 verse 3, 5 verse 3, sabi, in the morning, O Lord, you hear my voice. In the morning, I lay my requests before you and wait in expectation. We should wait in expectation before the Lord. Amen. Amen. Kailangan lagi tayo nananatiling nag-aantay, nag-aabang, and we should do this faithfully. Faithfully. Naalala mo yung mga pastol na nasa wilderness nung time na pinanganak si Jesus. Bigla silang dinalaw ng angel. At iniisip ko, sino itong mga pastol na ito? Who are these? Who are these shepherds? Alam nyo, I found out na ang mga shepherds na ito ay yun na yung kabuhayan nila. And yet, hindi nila pagmamayari lahat ng mga tubang inaalagaan na binabantayan nila. Sabi, sa gitna ng gabi, dumating ang anghel. But they were faithfully there. Nandun sila faithfully. Siguro marami sa atin, feeling stuck. Ano yung mga katabi mo? Feeling stuck. Feeling stuck. Yung parang hindi ka makaalis sa iyong kinalalagyan ngayon. I tell you what, you don't have to have those kinds of feelings. But you need to understand that you need to be very faithful before the Lord. Amen. Kailangan mo maging faithful. Gawin mo kung ano yung nakakapat, yung pinakamaayos. Dahil one day, sabihin mo one day. One day. One day, mangyayari ang gusto ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Amen. And today, maybe that one day. Maybe that one day. Because today, we have a new theme. A theme for the month is measure. Sabi dito, measure. And iniisip ko, bakit kaya ito yung binigay ng Panginoon sa akin? I look at it, Luke chapter 6 verse 38, sabi dito, for with the measure you use, it will be measured to you. Sa Tagalog, kung anong ginawa mo, may hapon sa'yo. Kung ano ang pakikitungo mo sa tao, ganun din ang pakikitungo nila sa iyo. Medyo malupit ba? Mahirap, di ba? Napakahirap ito. Because what we can do as a Christian, we are being sized up. Alam niyo ba yun? Tinitignan ka mula ulo hanggang paa. Sabi mo na sa Hebrews chapter 12, sabi, since we are surrounded by such big clouds of witnesses, nakatingin lahat ang tao sa iyo, inaabangan kang magkamali. At maraming mga Kristiyano nagkakamali. Maraming natitisod. Maraming mga tao hindi nakakapunta sa church dahil sasabihin nila, eto ang kapitbahay ko eh. Ang aga-aga, putak ng putak na. Ang ingay-ingay. Kristiyano yan ha. Member yan ng CCO naman sana. So, what can we do? Because what we know is that kailangan natin gawin ang mga bagay na kailangan ipinapagawa ng Panginoon sa atin. And we will start on this, doing good. There will be 4 parts of this thing. I break it into 4 parts. Ito yung simula natin, doing good. Ang susunod next week, love.
Sabi mo sa katabi mo, huwag kang absent. Nag-absent ha. Kasi team mo naman to measure. So, merong down. At marami ng mga nagkakabang ng Valentine's Day. Sana hindi tayo yun. And then, forgive and give. So, tama ba? O baliktad. Tama. Forgive and give, right? Okay. So, doing good. Sabi doon sa Luke chapter 6 verse 27 and 32. Ay ito. Love your enemies. If you love those who love you, what credit is that to you? For even sinners love those who love them. Sinasabi rin doon sa verse kasi ako pa muna gumamit dito. Okay. Salamat. Okay. I will read the verses in Luke chapter 6 because these will be the things that we will talk about for this month. But I say to you who hear, love your enemies, do good to those who hate you, bless those who curse you, pray for those who mistreat you. Whoever hits you on the cheek, offer him the other also. And whoever takes away your coat, do not withhold your shirt from him either. Give to everyone who asks of you, and whoever takes away what is yours, do not demand it back. Treat others the same way you want to treat them to you. If you love those who love you, what credit is that for you? For sinners love those who love them. If you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. If you lend to those from whom you expect to receive, what credit is that to you? Even sinners lend to sinners in order to receive back the same amount. But love your enemies and do good and lend, expecting nothing in return, and your reward will be great, and you will be sons of Most High, for He Himself is kind to your ungrateful and evil men. Be merciful. Nawala. Be merciful, sabi dito. It's like the old-fashioned way. Be merciful, just as your Father is merciful. We believe that the Lord is with us. Amen? Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha ba siyang kasama ni Lord? O nagpapanggap lang? And therefore, since we believe, we can do good. Amen? Amen. Kung gumagawa tayo ng mabuti, so, hindi ka nagagalit. Hindi sumasama loob mo. Kapag naiisahan ka, hindi ka nagre-retaliate. Hindi ka, ano yung retaliate sa Tagalog? Ha? Naghihiganti. Because these are the things that the Lord Jesus Christ wants us to do. Ang sabi doon, do good to those who hate you. You should do good to those who hate you. One time, meron yung kapitbahay ko. Asam-asam ako doon sa kapitbahay ko rin. Ewan mo nga ba, kumukulong dugo ko kapag si Pasko, kumukulong dugo niya. Kasi naman, meron siyang mga ways, parang siya lang yung may-ari ng street, yun. Pagka kumasta, parang siya lang. Hindi lang naman ako may asam sa kanya, marami kami. Kaya lang, one time, ako ay naglalaba. Habang naglalaba ako, iniisip ko paano ko sasambit sa kanya. Ako lang ba yung gano'n? Ha? Ikaw lang. Wala. Ha? So, hindi kayo gano'n. Parang lupot-lupot. So, habang naglalaba, kapag sinabi niyang ganito, ito sasabihin ko sa kanya.
Tandaan niya yan. Naku, pagka pumunta yan dito, itong gagawin ko. Ako lang yung gano'n. Ha? Ako lang yan. Pag nag-comment siya sa FB ng ganito, naku! Ako lang yun, ako lang. Ako lang yung gano'n. So, hindi lang ako. Apat na kami. Okay. Kapag tinawagan niya ako ng text sa akin, ito yung gagawin ko. Ako lang yun. Ako lang yun. Kapag kinakusap niya ako, pag sinabi niya pakikinig ako, pero pakikinggan ko, meron ako sasabihin sa kanya pamigat. Ako lang yun. So, these are the things that we need to discuss. Diba? Sabi, do good to those who hate you. Imagine that. Lord, the one who hate me, I want to curse him or her. But the truth is that God wants us to do good anyway. Sabi mo sa kalay mo, do good anyway. And then I stopped. Alam mo, huminto ako maglaba. Ha? Huminto ako maglaba. Sabi ko, teka muna. Parang kanina pa ako nag-iisip pa. Yung kakaisip ko, iisa lang na nilalaban ko, ang tagal-tagal. Because I was consumed by the thought. Nakuha niyo ibig sabihin? Amen. I was consumed by the thought on that particular moment. That particular moment is supposed to be very productive moment for me. But no. Hindi naging productive sa akin. You know why? Because anong ginawa ko? Nag-isip ako na nag-isip ng masama sa kapwa ko. Sabihin mo sa katabi mo, itigil mo na yung pag-iisip sa kapwa mo. Walang mangyayari sa'yo. Diba? Now, everyone, why do we need to do good to others? Ang iba dito, siguro katulad niyo ako nung ako ay 19 years old. Kasi ngayon, 20 na ako eh. Ganito, 20 kasi lang sa kanto. Away eh. Kuha. Naman mga ganun. Diba? Mag-fabric. Hindi yung utak. So why? Why do we need to do good? Everyone is created in God's image. Tinan mo katawin ko. Ha? Nihayan nakawalis ng Panginoon. Mabuti. Totoo yun. So if we are worthy of love, so if everyone else, because of you two, ano yun? Worthy. You are not worthy. Amen. Lord, kahit nakakainis ka pa, you are the happy of love. Kahit you hindi mo kaasama ang intensya mo, you are worthy of love. Amen. Sabi ng isa ko na. Alam mo, sabi niya, that's his church. Maraming sinira ng kanya. Maraming sabi, dama yun, sira. Ano yun? Mga nakakadungkot church. Nandiyan, tapos, aalis, tatang. Diba? Sabay ako. Tutulog, ganito, may sinasabi yan. Wala namang tinala niyo, ang dami na kwento sabi, na may sinasabi. Nakita yung mga pastor, sabi, pinunta na, kita si pasang na kanya, siyatas mo. Diba? Napahama yung mga ganun, pastor. After one, mahaba, punta tayo necktie mo. Pastor, mukhang ayata yung pastor, mukhang tabo. Aming ano, mahaba yan. Tutulog mo. Daming, hindi naman kami nahang, di ba? Sa church. Sa totoo, kasira. Talagang, pero church, wala. Gusto mo ano, kasira. Dito na, sino dito? Sino nangarap? Sabihin mo, ikaw,
Ikaw pala, sa katabi, ikaw pala na. Ay, wala. Sapat na. Kulay mo. Ikaw pala. Sapat na. The truth of the matter, my God, is this. Diba? Amen. Amen. Kahit pa ang Diyos, ibig sabihin, you are king of others. Yes. How to be king? Ang sa paligid. Rich, diba? To them, nakakalang tumingin kasap natin dito. Hindi naman na yung mga pero, parang ang layo natin sa isang ang layo ng isa. The path believers in this world should be yung iba. Yung iba. Tama. Ba? No matter what your language is, you are worthy to be loved. Amen. God wants us to love. This is the powerful force under heaven, the church, and we are capable to do good to others. Amen. Amen. Number two, because of sin, we're already unlovable. Dahil sa kasalanan natin, ikaw ay naging unlovable. Ha? Kung minsan, cute nga, di ba? Kaya lang, may kaya lang palagi. Di ba? Pero matindi yun, pag nakita yung picture, o hindi pa nakikita pala yung picture, wako ba siya? Mabait. So, even though that you are unlovable, you need to be loved. But Christ, but Christ changed the rules by offering love, grace, and forgiveness. Next week, yan ang tawag natin. The grace is unmerited favor. Hindi ka worthy to have those things, pero binigay sa'yo ng Panginoon. It's a form of a gift. Diba? Regalo. Hindi mo pinaghirapan ang regalo. Ang pag-ibig natin sa isa't isa ay hindi natin pinaghirapan. Amen? We're just here to love each other. Amen? Sabihin sa katabi mo, I love you. I love you. Sabi ko sana. Nakatabi ko sana. Mahal kita. When God can love us, surely we can love those around us. Diba? Mamaya, tigilan nyo naman ng magkalalaki. Mamaya sabihin nyo, winner! Tandaan nyo, ha? Merong isang X sa chromosomes ng lalaki. Mamaya, winner! You see, the Lord Jesus Christ, during the time that they were in the upper room, alam mo, si Jesus, sabi niya, tumayo siya bigla. At nilagay niya yung apron niya. And then kumuha ng tubig, kumuha ng planggana, kumuha ng towel. Alam mo ginawa niya? Ha? Hinugasan niya ang mga paa ng mga unlovable disciple. You know why? They are the one who will betray him. Imagine Peter. Si Peter kasama ni Jesus Christ. Kaya lang, during the time na pinapersecute si Jesus Christ, ang sabi ni Peter, hindi ko siya kilala. Alam ni Jesus Christ kung ano mangyayari. Judas. Si Judas na pinakahugas sa lahat. I don't know how to describe him. But si Judas, kasama niya, pero alam ni Jesus Christ na ito magkakalunong sa kanya. Hinugasan ang kanyang paa. At si Thomas na alam ni Jesus na mapapagkatiwalaan. Pero alam mong nangyari, nung nabuhay muli si Jesus, Thomas doubted Jesus Christ. These are unlovable people. But ang kailangan natin gawin, alam mo paano kailangan natin gawin? May kaaway naman.
Wala ko mababait doon. Wala ang kaaway. Sa tayo ng Magdalena, walang mga kaaway ng mga to. Sa Taguig, may kaaway ka. Meron po. Yung mga kapatid sa kanto. Okay. Ito natin yung ano. Kung may kaaway ka, serve him. Kung may kagalit ka, you serve. Kagalit mo ba tatay mo? You serve your father. Kagalit mo ba nanay mo? You serve her anyway. You serve. Kailangan mong mag-serve sa Panginoon. And in doing so, serve others. Amen. Ano gagawin mo? Sabi dito, do good to those who hate you. If you do good to those who do good to you, what credit is that to you? For even sinners do the same. Amen. Amen. This is Jesus Christ is telling us to do good. Gawin mo yung extreme. Ha? Sabi ni Pastor Pao, in-interview siya sa isang TV show. Kilala niyo si Louis Beltran. May panel discussion. Malapit na kasi yung Christmas. So, in-invite sila. Isa siya sa panelist. Sabi ni Louis Beltran sa kanya, so, what shall we do this Christmas? Nung si Pastor Tito nagsalita, well, Christmas message, the message of Christmas is you love your enemies. So we need to give gifts to our enemies. Ganyan, natin basta bigyan kayong regalo ang may mo ng balo sa'yo ang iyong kaawa. May hati, mapalit yun. Bigyan ng may kaawa. So, paano ko yung sinasabi ka Diyos? Ang mispalit at sighapi ng ating ang buhay. Kung lumisasabi ng ating mahalin mo, anak ng inuman. Serving someone has a way of changing the way we see them. If you are continually looking out for a way to help someone, it's very hard to think they're worthless. It's very hard to stay mad at them. Kapag ang isang tingin mo sa isang tao ay masama na talaga. Amen? Subalit, baguhin mo ang iyong pananaw sa mga taong nakapaligid sa'yo. Baguhin mo. Sabihin mo sa katabi mo, magbago ka na. Pagdalat sila. No. We should pray for them. You should pray for them na. Kahapon, sabi ko sa Panginoon, Lord, I will pray for them. Ang prayer ko ay ganito. Although masakit sa aking puso, ang prayer ko, nawa, Panginoon, nawa, na sila ay mabigyan nyo ng kapayapaan. At nawa, Panginoon, ang pag-ibig ninyo ay mahamdaman nila at makinala nila kayo. That's how we can pray for our enemies. Amen. That's how we can pray for them. We all talk about other people, but assigning roles those in our lives and trying to cast a melodrama is unnecessary. Everyone is moving and cannot be fit into a box we would like to wrap them into. When you retell a story, make sure to tell the abridged objective version where all characters have depth and empathy. Do not speak disparagingly about someone just because you disapprove him. Kapag kaayaw mo ang tao, hindi mo kinakailangan magsalita laban sa kanya. Amen. Kung wala kang masabing matino, tumahimik ka. Yun ang kinakailangan natin. Hindi mo masabihan man lang ng kapurihan, subalit wala kang masabing matino. Tahimik. Tahimik. You know why? Because the Lord will measure kung ano ang sapatan na ginagamit mo. Amen. Gagamitin ng Panginoon sa'yo. Amen. Okay. Sabi dito, whoever hits you on the cheek, offer him the other also. Sino gumagawa nito? Sinampal ka?
Oh, kabila pa. Kabila pa. Merong isang kwento. Ang kulit-kulit daw nitong batang ito, na yung nasa ano sila, nasa boys town sila, na yung kanyang nag-aalaga sa kanya, tuwing ginagawa niya yung hindi niya dapat gawin, pinapalo niya yung batang ito. So nakakatikim ng palo itong batang ito. Until lumaki na, about 10 years old, ginawa niya pa rin. And so, sabi niya dun sa bata, pag ginawa mo pa ulit yun, hindi na ako papalo sa'yo. Ako na lang palunod mo. And so, ginawa niya ulit, akala niya nagbibiro yung nag-aalaga sa kanya. Ibinigay sa kanya yung stick. At sabi niya, sige, palo mo sa akin. At umiyak yung bata. Dahil hindi niya kayang paluin ang kanyang nag-alaga sa kanya dahil maantig. At doon nagbago ng tao. You know why? I believe na kahit anong sama pa ng tao, merong kabutihan niya. Tinan mo yung tanong mo. Kahit anong sama pa niya, may kabutihan niya. Amen. May kabutihan niya. Ang buhay ay hindi makatulad na napapanood natin teleserye. Diba? Kapag ka-teleserye kasi, once na masama ka. Diba? Diba? Hanggang bubukay, masama pa rin yan. Pero wala namang ganun eh. Diba? Ang mga tao, kahit anong sama pa niya, mayroong kabutihan na ipamamalas ang mga yan. Sabi dito, do not retaliate. It will do more harm than good. Kaya mo ba yun? Kapag tinadyakan ka, wala, kung ka nang lumaban, parang hirap naman yan, pastor. Siyempre, nalaban ako. Hindi pwedeng ganyan. Pero sa totoo lang, pag lumaban na, magkakasakitan lang kayo. Yun naman talaga totoo eh. Laban dito, laban doon, hindi matatapos. Kaya nga nagkaroon ng mga digmaan dahil sa gano'n. Hindi natapos ang kanilang pain. Whoever takes away your coat, do not withhold your shirt from him either. Ibig sabihin, kung meron kinuha sa'yo, bigay mo na rin. Kahit kung kinuha yung t-shirt mo, bigay mo na rin, pati pantalon mo. Huwag yung sapatos. Huwag mo na, gusto mo sapatos ito. Ha? Pero kasama na doon, masakit na yan. Maraming mga tao, ngayon, pagka ginamit ang gamit ng kanyang kapatid, galit na galit. Ginamit mo wala man t-shirt mo. Alam mo kung gagamitin ko ito sa Sunday. Church namin sa Sunday. Merong mga magkakapatid, isang dangkal na lupa, pinag-aawayan nila ng patalan. Nakarinig na kayo ng gano'n? Hindi dito, ito. At hindi na sila nag-usap simula nun. Kaya nga marami nag-aaway dahil lang sa isang dangkal na lupa. Marami nag-aaway dahil lang sa t-shirt na ginamit ng iyong kapatid. Marami nag-aaway dahil hindi lang pinlansya, isinama sa plantsahin yung uniform. Marami nag-aaway dahil hindi lang napagbigyan ng magulang. Marami nag-aaway, you know why? Because we don't care about our relationship with them. We just care about ourselves, and that makes us very, very selfish. Sabi mo sa katabi mo kang selfish. Selfish, pare. Kung isipin na lahat ng sarili mo, ako. But we understand that when we have this kind of relationship, ang relasyon mo ay dapat malaig. Amen. Ito ang nararapat. And give to everyone who asks of you, and whoever takes away what is yours, do not demand it back. Kung hindi ka nabigyan ng exchange gift 5 years ago,
Hindi pa makapag-react. Dahil ito, give to everyone who asks. Magbigay ka. Meron ba nangungutang sa'yo? Ha? Kahit pamasahin lang, bigyan mo. Kung hindi mo ma-provide yung ganun talaking pera, magbigay ka. Diba? At ikaw ay bibigyan. Sabi dito, and whoever takes away what is yours, do not demand it back. Kung kinuha na sa'yo, kung ayaw nang isolid, huwag mo nang kunin. Ang masama sa atin, ganito, pagka hindi naman sinolid, na hindi mo na nga kinuha, kaya na magsasalita ka pa rin. Parang yung sukli sa sa gym. Ganito yung meron ng maraming mga ganito eh. Bayan po, manong yung sukli po ng ng 20 pesos. Manong yung sukli po ng 20 pesos, eh pababa na siya. Sige na nga, pampalibing mo na yan. Ang sama ng loob. Di ba? So, hindi ko alam kung ano ang nararamdaman mo. Pero masama naman, masakit naman talaga eh. So, bakit kung titignan mo ang tao, pag tinignan mo ang tao, marahil nangangailangan na siya. Huwag mong hayaan na mauna ang iyong pag-iisip na masama laban sa tao. Hayaan mo na ang isipan mo ay maging mabuti sa lahat upang ang lahat din ay maging mabuti sa iyo. Amen? Amen. Doing good is being wise. Paano to? In James chapter